Magandang buhay at mabuting tao, grade 6. For this week's lesson, we're going to have monthly electric and water bill calculation and its cost na po tayo. Tapos na po tayo kay reading ng electric and water meter. So doon naman tayo sa kung magkano ba ang nakonsumo natin or ilan ba ang nakonsumo natin na tubig at kuryente per month and then magkano ba yung ating babayaran. But first, let us proceed or let us identify and know the formula in calculating the cost of water consumption and the electric meter consumption or electric bill cost. For water bill cost or the babayaran natin for the month, we have to subtract the present minus the previous reading. Again, lagi po dapat talagang mas malaki si present kaysa kay previous. Kasi po, kagaya ng sinabi ko noon, laging paabante ang takbo ng ating metro. So, lumalaki siya per second or per day or per month po na lumilipas. Kaya po, para lang makuha yung nakonsumo is we have to subtract the present minus the previous. Now, nasa bill naman po ito ng inyong tubig. Pwede nyong tingnan para malaman nyo yung previous. And then, subtract nyo dun sa as of today nyo na reading, malalaman nyo kung magkano or ilan na yung nakonsumo nyo for the past week or the past month po. So, kung kare-reading lang kahapon and then ngayon naisipan mong tingnan, makikita mo gaano ba kalaki yung nakonsumo nyo within the day. Masusukat nyo yung nakonsumo nyo mula kahapon hanggang ngayon. So, yun po. Pwede mo rin naman tingnan kung last week or this week, tingnan mo kung ano ang this day, tingnan mo kung ano ang reading ninyo, and then after a week, i-reading mo ulit, malalaman mo na konsumo mo within the week. Ganun po yun. So, for the month naman po, pwede mong tingnan yung bill ninyo para makita mo yung inyong previous, and then sukatin mo ngayon para magkaroon ka ng present na or na konsumo na tubig. And then, after getting the difference, makukuha mo na po or pwede mo na siyang i-multiply ngayon sa cost per cubic meter. Para makuha mo ngayon, magkano yung babayaran mo for the month. So, pwede nyo po itong kopyahin sa inyong notebook. According to the Facebook site of Prime Water, the cost per cubic meter is 21 pesos, rounded to the nearest whole number. So, 21 pesos. So, kung ano man makukuha mo dito sa present minus previous is imumultiply mo lang ng 21 pesos para malaman mo magkano yung babayaran mo. Kaya lang, kay Prime Water kasi may tinatawag tayong minimum payment. So, kapag lumagpas ka doon sa kanilang minimum na konsumong tubig, saka pa lang tatakbo or saka pa lang magdadagdag doon sa iyong bill. Ang alam ko noon nung hindi pa Prime Water ang supplier natin ng tubig, 125 pesos per month ang minimum. Pag lumagpas ka doon sa minimum consumption ay saka pa lang magdadagdag doon sa iyong bill. Ngayon po kay Prime Water ay hindi na ako masyadong updated kung magkano ba ang minimum na. Dahil simula po nung tayo ay naging Prime Water, ang naging supplier natin, ito po ay semi-private na kung tutuusin. Partly ang government ang may-ari, partly ang may-ari ay ang Prime Water Corporation. So, hindi ko na masyadong namomonitor. Pero, on the average po, is 21 pesos ang price per cubic meter ng tubig na ating kinukonsumo. Hindi pa po kasama dito, ulitin ko, hindi kasama dito yung minimum na payment use for each month. So, idadagdag nyo pa yon. And then,
For electric bill, wala pong gano'n sa electric bill. Sa electric bill, sa pagkakaalam ko at sa pagbabasa ko ng bill ng kuryente ng Meralco, kung ano ang gamitin mo, yun lang ang sisingilin sa'yo. Wala siyang minimum. Kaya lang, si Meralco maraming fee na nakalagay pa kung babasahin niyo yung nasa likod. Pero, ang malaking pinagkaiba nila nga is sa Meralco, kung magkano lang ang na-reading mo kay present, binawasan mo ng previous at minultiply mo sa halaga ng per kilowatt hour, yun ang babayaran mo na bill sa kuryente. So, same lang sila. Kung titingnan nyo, ito yung kay tubig, ito yung kay kuryente. Ang nabago lang is yung cost ng kilowatt hour. Kay Meralco po, rounded to the nearest whole number, ang presyo ng per kilowatt hour is 11 pesos. So kung gaano kalaki ang iyong nakonsumo na kuryente for the month, imumultiply mo lang siya ng 11 pesos at makukuha mo na kung magkano ang iyong babayaran sa kuryente. Ulitin ko, 11 point something pa po ito, pero ni-round off ko na po to the nearest whole number, kaya 11 pesos na lang yung ating gagamitin. Para po sa ating practice, ang gagawin na lang natin para mas hindi na tayo maguluhan is yung electric bill consumption na lang po ang ipapa-activity ko at isasama ko sa exam. Para hindi na po kayo maguluhan. Pero halos same lang din naman ang gagawin nga pagdating kay tubig. Present minus previous, multiply kung magkano ang per cubic meter, yun na po yung magiging cost. So, continue tayo. Again, the formula is present minus previous muna. O, yun lang muna tayo. So, present minus previous. 34,572 minus 34,152 kilowatt hour. Subtract. Ulitin ko. Ayan ang formula. Kopyahin niyo po sa notebook ninyo. Subtraction muna. So, 2 minus 2, 0. 7 minus 5 is 2. 5 minus 1 is 4. 4 minus 4 is 0. 3 minus 3 is 0. So, magkano or ilan ang nakonsumong kuryente for this month? We have 420 kilowatt hour. And then, paano natin makukuha si cost? Ano ang operation? Sabi times. Times cost per kilowatt hour. So, ang gagamitin natin ay itong 11 pesos per kilowatt hour. So, again, 11 pesos per kilowatt hour po. So, 420 times 11. 1 times 1 is, 1 times 0 is 0. 1 times 2 is 2. 1 times 4 is 4. Ulitin lang natin. 0, 2, 4. And then add natin. 0, 2. 2 times 4 is 8. 4 plus wala is 4. So, magkano ang babayaran natin? 4,820 pesos. So, para daw sa nakonsumo natin na 420 kilowatt hours na kuryente, ang babayaran natin is 4,820 pesos. Nakuha po? O, kung nakuha, kayo naman. For number 2, sige po, i-pause nyo muna yung video and isolve. Gamit ang manual muna, wag mo nang mag-calculator, mano-mano muna sa papel. Hindi araw-araw ay modular. 1098 54 1098 765 43 2 1. So let us check. Kung ipinlay nyo na yung video, ibig sabihin
May sagot na kayo. So, subtract natin. 23,952 minus 23,600. 2 minus wala is 2. 5 minus wala is 5. 9 minus 6 is 3. 3 minus 3 is 0. 2 minus 2 is 0. So, we have 352 kilowatt hours. And then, we have to multiply this 352 kilowatt hours to 11. Again, bakit 11? Kasi ito po ang rate ni Meralco per kilowatt or average rate per kilowatt hour. So, dahil 1 lang ang multiplier, uulitin lang natin. 2, 5, 3. And then, same with the tens place value. 2, 5, 3. And then, add na po natin. 2, 7, 8, 3. So, the final answer is 3,872 pesos. Parehas po ba tayo ng sagot? Okay po. Next one, number 3. Again, post nyo po muna yung video and then magsagot po muna ng tunay. Pag may sagot na, i-play nyo na lang po ulit. 1098 76 54 321. Let us check. So, subtract natin 34,950 minus 23,952. So, 0 minus 2 is cannot be. So, the 0 is gagawin nating 10. Si 5 ay gagawin nating 6. So, 10 minus 2 is 8. 5 minus 6, hindi pwede. So, si 5 magiging 15. Si 9 ay magiging 10. 15 minus 6 is 9. And then, 9 minus 10 cannot be. So, si 9 magiging 19. Si 3 magiging 4. 19 minus 10 is 9. 4 minus 4 is 0. And then, 3 minus 2 is 1. Uy, 10,998 kilowatt hour. 998. Uy, parang ano to ah. Baka SM na to. Lakas kumonsumo ng kuryente. 10,998 kilowatt. And then, times natin sa 11. So, again, 1 lang ang multiplier. Uulitin lang natin yan. 1. Same with the tens place value. 8, 9, 9, 0, 1. And then, pwede na nating i-add. So, 8, 9 plus 8, 17. 9 plus 9 is 18, plus 1, 19. Regroup 1. 9 plus 0 is 9, plus 1, 10. Regroup 1. 0 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 2. Bring down 1. So, ang babayaran niya sa kuryente ay 120,978 pesos. O, di ba? Madali lang naman yung lesson ng calculation ng electric at ng water bill. So, yung sa water bill, hindi ko na siya isasama sa exam, pero at least, yung mismong calculation. Pero at least, alam nyo po dapat yung formula ng pagkuha ng kung magkano ang nakonsumo at magkano ang babayaran. So, ito lang po muna for today. Bukas na lang po ulit yung ating susunod na lesson. Again, magandang buhay at mabuting tao. Grade 6.